may one time, consumption yung shot. So, inom ako. Tapos napansin nila na kasi sobrang dami na ng takes. So, syempre yung start ng takes natin, mga ano pa. Yung syempre, sarap na sarap tayo, ganun. Tapos eventually, yung hinihingi nila sa amin, parang, sige pa, isa pang inom. Parang nakaka-20 na ako na baso ng ano noon, kung ano man yung iniinom namin. Ah, So, yung pag-inom ko, hindi na siya oo. poised and prim and proper. Nakaganto na yung bibig ko. Tapos lalong nadagdagan yung take. Kasi napansin nila sa isang shot, wait lang, yung bibig ni girl, baka pwedeng ibalik natin dun sa prim and proper. Parang, sorry po. Sorry ako dun sa kasama ko sa senior. Sorry po, ulitin na naman natin kasi may napansin na naman. Ayun. Naalala ko yung kay Dolphy yung sa Banayad whiskey na ano. Di ba yung nakailang take Manayad siya. talaga. Legit yun. Totoo yun. Ang Sobrang tagal dami talaga. mo na nainom. Last na, yung sa commercials, ilang oras yun na tinatagal? Yung gano'n. Depende. Usually 24 hours. Grabe. Pero ang tagal niya. Ang Pero lala usually, din. pag hindi ako yung nasa scene, tutulog lang ako. Or kunyari, kausapin ko yung ibang crew. Hi, ano po pong kailangan? May matutulong ba ako? Usually sabi sa akin, wag na, hindi ka bayad. Para tumulong bayad ka parang Marte. Pero wala kayong bayad sa ganun. So, okay na din. Hi, I'm Alan and welcome to Di Na To Drawing Podcast, episode 71. And today, sobrang ganda nung pag-uusapan namin. Kasi, parang etong topic na to, sort of different extremes in life na um, kumbaga one thing na ang dami mong ginagawa, then one thing na biglang mawawala. So, medyo siya, sort of extremes in life na nangyari. And ito, she is a close friend of mine talaga na sobrang sobrang dami rin niyang ginagawa. As in, ang dami niyang hobbies, ang dami niyang talents na talagang bihira lang akong makakilala ng mga ganong tao na when she produce her content, sobrang quality. When she do this kinds of activities, talagang extremes din. As in, ang lala. Ganon. And ito, ipapakilala ko siya na talagang ang ganda nung kwento niya. And isa to sa mga gumulat sa akin ngayong taon kasi yung story niya na she is diagnosed with stage 5 CKD talaga. Hindi ko alam kung totoo yun nung una kasi parang kala ko na nananaginip ako. Pero ayun, pag-uusapan din natin yun kasi somehow we want to celebrate life kahit ganun yung nangyayari sa atin. So without further ado, please all welcome Jika Definio. Hello! Hello! Kamusta? Kamusta? Hi! Tao pa naman. Uy! Tawa na. Ikaw, kamusta? Ayun. Yun yung tatanungin ko din sa sarili ko. De, joke lang, iba pala. Hindi ko na natanong yung sarili ko kung kamusta ako, no? Oo nga eh. Mm, Kailangan yan. Nako, oo. self-check is important. Ay, Uy! oo. Ayan, coming from, di ba? Coming from experience na rin na, Ito pala, yan si Jika. Isa ako sa Jikanatics. Dating namin yan. Jikanatics na yun. Ginawa naming fan movement nung actually, madami siyang ginagawa. Free diving, Spartan. Nagpipaint din siya, ang dami. Naging din siya, commercial model. Tapos, from now, naging content creator na siya. Ang dami, no? So, ikaw muna, Jika, pakilala ka naman muna sa aming viewers kung ano ba talaga yung mga ginagawa mo. Yan. Uy, mulan. Oo nga. Hello! So, ayan. Ako pala si Jika. Matagal na kami kakakilala ni Allen. Classmates kami dati mula grade school yata. Grade school, high school, ayan. Hmm. Tapos, ayun, we kept in touch naman. Personally, ako, in-introduce na ako ni Allen. Paano ko itatap yung introduction mo sa mga Grabe.
Ayun, basically kung ano yung sinabi niya, ayun, yun na yung ginagawa ko. Marami akong hobbies. Sa introduction mo dun ko na-realize na, "Uy, ang dami ko ngang ginagawa." Everyday kasi iniisip ko, "Sapat na ba 'to? Sapat na ba 'to? Tama ba 'to? Nasa tamang landas ba ako? Gulong-gulo ba ako sa buhay ko at kung ano-ano yung gusto kong i-pursue." Pero yun, actually, marami nga talaga akong gusto i-pursue. Medyo pareho kami ni Allen in that sense and gusto ko pa na nandito ako kasi sobrang gandang platform niya to celebrate a lot of people doing creative work. So ayun, uy, salamat sa pag-imbita. Ay, grabe, sobrang karangalan. Sa mga hindi nakakaalam, grabe, si Gika nun, nung grade school and high school, sobrang achiever niyan. Hala, As in, ang talino. Kumbaga, yun yung mga ano namin sa school kasi namin talaga, deprived kami sa extracurricular activities. So, hindi ko oo. alam kung part yun na naging ano, or talagang, hindi, magaling talaga kasi siya talaga. Dami niyang Uy, medals nung nag-aaral kami. And alam to mo, think, oh, yun, sige. ay Yun. sorry, Go lang, go lang. nagugulat ako 'pag naaalala ng mga tao na ganon ako. Kasi yung thinking ko ngayon baka hindi naman nila naalala na, "Ay, si Raya ang cute." Baka Tumatahol. okey lang, baka hindi naman nila naalala na ganon ako before, wala lang. Baka iba yung iniisip kong, hmm, perspective ng mga tao tungkol sa'kin nung high school. Ay, Baka totoo ba? masungkit ako, hindi ko alam. Uh, Oo, yun yung perception ko sa sarili ko. Paano kaya ako pina-perceive ng ibang tao? I don't mind naman nung high school tayo. Parang medyo wala akong pake. Pero nung tumanda ako, parang naalala kaya nila na ganito yung ginagawa ko dati. Oo nga, no? Yun yung iniisip ko lagi. Ikaw, may ganun ka bang parang thoughts? Paano kaya nila ako naalala dati? Parang Hindi ko chapter rin 1 pa alam yun ng eh. buhay ko. Iba na ako nung chapter 3. Hindi ko alam eh. Parang simula high school, dead kid naman ako hanggang college. So, Grabe ka sa dead kid. hindi, joke Hindi lang. ko na. Parang ano naman, di ko rin alam eh. Parang sobrang chill ko lang naman simula nung ano, high school hanggang ano. Parang never naman akong naging ano, parang kumbaga, never ako naging ganito nung high school tsaka nung college medyo, pero nung wala akong ganitong personality na ano, more on academics lang kasi ako noon eh. Oh, kala mo naman talaga. Kasi, ayun, parang sobrang ganun siguro. Kasi hindi pa ako na-open sa ibang perspective nung nag-college. Nakulong ako sa ano eh, dun sa, sa alma mater nating more on Ah, academics eh. Kaya I think after nun, bukas talaga eh. Bukas yung mata mo sa kung ano ng bagay eh. Ganun. affected talaga 'no? Parang nung high school tayo, iba kapag iba yung environment, eh. Pagdating mo nung college bigla, "Oh, wow, ito yung real world, ang dami kong gustong i-try." Parang naging Oo. gano'n. Feeling ko Yeah. kaya tayo naging ganito eventually. Oh, ay oo nga no. Pwede nag-reflect yung daming hobby sa buhay na wala, ang saya din kasi mag-pursue ng hobby na sa akin kasi ano eh, leaning towards talaga ako sa creatives talaga ever since. So siguro nung high school ganun na ako pero hindi ko pa siya nabubuksan yung parang potential ko sa ganun kasi syempre mas ano nga eh, mas focus ako sa academics. Mas gusto ko nga yun dati kasi parang dati nung high school kasi medyo competitive ako kaya pagka ano, gusto ko mataas din yung grades ko ganun. Ganun ako nun eh. Kaya siguro lumalabas din nung nandun na ako sa college yung nagkaroon ako ng creative insight. Kung ano yung hobbies ko, talagang gusto kong pagandahin or talagang gusto kong galingan. And ikaw, 'di ba, one of your hobbies nung nung nasa college na tayo. Nakita ko pa nga nag-theater ka noon eh. May Oo, theater pa 'yun. 'di ba? Grabe. Ang dami mo talagang trip. Pero when I think about it, parang ano din siya, nag-connect the dots din siya eventually. Hmm. Ah,
syempre nung pinagdaraanan ko silang lahat, parang I felt like I was hopping from one point to another. Yung feeling ko personally, siguro sa ibang tao, hala, ang dami niyang tinatry. Pero yung sa akin nun, parang may patutunguhan ba to na gusto kong itry to? Tapos kapag may na-achieve ako something, lilipat na naman ako sa isang hobby. Ganun yung pakiramdam for me. So, siguro iba-iba yung pag-reflect niya sa ibang tao. I mean, for older generation, siguro isipin nila, ano ba to, hindi na lang siya mag-stick sa isang bagay na gusto niyang gawin, di ba? Ganun. Oo. Pero for us, mga millennials, parang ang sarap mag-ano. Tsaka sa mga Gen Z din, ang sarap maging versatile in a lot of ways. So, yun yung feeling ko. Ano what's good thing about Gen Zs now? Kasi nga, sobrang versatile nila na kaya nilang itry lahat ng trip nila sa buhay. Kasi Oo, madami na ring opportunities, madaming platform na hindi natin nagawa nung dati kasi wala pang ganun. Walang talaga. ganito. Walang ganito. Oo. Ang saya ng feeling pala na siguro kaya ganito rin tayo ngayon kasi yung platforms na available, sobrang accessible niya para sa atin. Napapadali yung um, pag-blend together ng mga interests natin in life. For example, kung gusto natin mag-paint or gusto natin gumawa ng art, pwede nating i-share somewhere na hindi natin kailangan maghanap ng hala, sino bang pwedeng connections in the real world? Na yun yung struggle natin before. Kung gusto ko mag-break into theater, sino bang dapat kong Oo. kausapin? Ang hirap niya noon, pero ngayon mas accessible. Eventually, siguro college ko naramdaman na nagbubukas yung mundo para sa mga ganitong talent, ganitong pursuit. So, hala, ang saya. Ayun. Yung nung college ba, parang set ka na ba nung gagawin mo? Parang nung namili ka nung course, alam mo na Ah, talaga yung gagawin mo? Ganun ba? sige, good question. Oo. Ay, we? Pero hindi ko alam specifically kung Buti na ano. lang Kasi hindi ko, sa'yo ganun. talaga, iba ba yun sa'yo? Iba sa akin. Sige, sa'yo muna. Sige. Nung nag-start kasi ako, paano ba, high school, alam kong gusto kong mag-arts. High school pa lang. Kasi dapat mag-ano ko nun pisay. Oo. Pero kapag nag-Pisay ka kasi, pag nag-Philippine Science ka, kailangan science course yung college. Oo. Otherwise, magbabayad ka ulit. Babayaran. So parang, sige, wag na. Dito ako sa ano, high school namin para makapag-arts tayo. Alam ko ng arts yung gusto ko kuning course. May mga ano lang, medyo common to sa generation natin. Sabihin ng mga magulang talaga, sure ka ba mag-arts? Walang pera dyan. Yung mga ganon. Oo. O, Oo. Oo. so sabi ko, hindi, magpo-push po ako. So nag-bargain sila. Sabi nila, sige, what if mag-ano ka na lang, communications, para may ano, may halfway, or Oo. marketing, mga ganong related, may business aspect. Yung fear kasi usually ng mga magulang, at least ng time natin. Grabe yung binibigay nilang status on lawyers, doctors, Oo. Oo. engineers. Pero kasi other jobs are just as important, just as relevant in society. Ang hirap lang bigyan ng justification for us na tayong mga gustong i-pursue yun. So, sabi ko, sige, meet tayo halfway. So, nag-comms ako. Pagdating ko ng comms, doon ko na-realize na, oh, ang daming tracks, at least sa school namin. Yun yung pagkaka-explain nila. So, may may journalism, media law, ethics, or media studies mismo. So kung gusto mo mag-pursue ng academics research, dito ka. May journalism, if you want to pursue lifestyle or hard news, broadcasting. So ang dami, advertising. So doon ko na-realize na, what if gawin ko lahat? Wala. Gawin mo lang. Kaya, nag-hop ako from one interest to another kasi naramdaman ko, at least dun sa curriculum namin, na you have the power to do that as long as you commit to what you're doing. Tapos yung feeling ko nun, sige, pag may na-achieve ako sa isa, pwede na ako lumipas sa isa. So, ganun yung pakiramdam ko. Ganun ako pumili ng course. Ikaw, paano ka pumili ng course? Kamusta mga drawing? Andito na ang limited edition merch ng Dinato Drawing. Meron tayong navy blue at maroon, kaya wag magpahuli kasi once it's gone, wala nang balikan. Perfect para sa mga drawing na tao, artistically and figuratively. Kaya alam nyo na, add to cart na. Ay, iba sa akin. Grabe. Ang gusto ko kasi talaga dati is comsci and psychology. Oh, okay. So, sana talaga nag-comsci na lang ako. Biglang hit pala yung tech, no? Kasi kumbaga, yung comsci kasi, ang alam ko lang naman sa comsci, mahilig ako mag-computer nun. Yun lang.
Wala akong alam sa ano eh. May coding, may... Yung math kasi favorite ka pa dati. Yun yung ano. So, sabi Bakit ko, natin teachers natin sa math dati? oo, di ba? May gusto na. Malaking Ay, influensya yung mga yun. oo, shoutout kay Ma'am Ivy. Grabe. Mamay, Um, ano tawag dito? Yun sa Comsci kasi, parang sabi ko, gusto ko siya i-pursue. Kasi yun lang alam ko. Parang, baka pwede ako gumawa ng software or games. Ang layo, di ba? Hindi naman ganun siya eh. Parang ang layo. Tapos sa psychology, gusto ko rin kasi on how to connect with people, yung parang ganun. And sabi ko, nung pumunta ko yung courses ko na ano, hindi na sila available. It's either wala ng slot or yun nga, wala ng slot talaga. Kaya the time na nandun na ako sa pilahan ng courses, sabi ko, ano yung pinaka walang pila? So, nakita ko wala nakapila doon, oh. ganun pala pumili. Oo, sabi ko wala nakapila doon. Sige, try natin. Tapos pagdating ko doon, journalism. Nung time na yon, yung parang pumila ako, sabi ko walang pila. Kala ko simpleng ano lang, pag nag-apply ka, ano na, yun na yun. Pero yun pala, may test. Pinagsulat ako ng article na ang background ko lang sa journalism is nga yung mga documentaries, yung mga eyewitness. Pero, Yung stereotype ng journalism. oo, sobrang stereotype, di ba? Parang sa balita, 24 oras. Pero nung ang topic kasi nun, why do you want to pursue journalism? So, on the spot ako pinagsulat. Eh, ang alam ko lang, ang background ko lang sa writing is yung blogs na nagsusulat ako dati. Tapos yun, sabi nung nag-interview sa akin is may talent ako in writing. So, sabi ko, sige, i-pursue ko na kung yun talaga yung ano. And ang bala ko lang kasi talaga, after ko dito, first sem, ako, kasi para magka-slot dun sa kabilang, sa Comsci, parang shift ako. Shift ka, okay. So, yun pala, hindi pala allowed yun. Yung ganong, ewan ko siguro, sa namin, medyo coops yung kaya hindi kami pinag-shift. So, yun, siguro hindi na ako nakapag-shift. Minahal ko na lang din yung journ. Kasi, parang anything under the sun, pwede mo siyang gawin. May marketing, broadcasting, may media. And doon ko na-realize talaga na gusto ko pala yung ganong na more on creatives and really PR, media. Pero Masaya siya. oo, masaya siya. And going back sa nung nakita ko nung nag-theater ka, iba ding experience yung parang na-build up mo yung ganong experience to have yung sa commercials, to have gigs. Doon ko siya nagamit. Oo, 'di ba? Connect the dots talaga siya, as in lahat. Paano ba to? Nung college kasi, dahil nga nag-open up yung world natin, agree ako sa'yo, hardcore. Nung nakapili na ng course, doon mo marirealize na ang dami palang pwedeng gawin dito sa course na to. Doon siya nag-start. So, sabi ko, hala, sige, magta-try ako. Ano bang org? Kasi ang daming org sa school namin dati. Ano bang org yung pwede kong salihan? So, sumali ako ng yung home org. So, Association ng Communication Majors. Sumali ako ng theater org. Sumali ako ng, ano pa ba, talks and tours. Sa beginning ito, ang dami ko sinalihan. Siguro umabot ako ng, tapos nag-student facilitator din ako for a freshman class. Uy, for the stipend. Kailangan tayo ng pera nung panahon na yun. So, umabot ako siguro mga 8 orgs. Nung nag-student council pa ako noon. Grabe, tatag mo nun Tapos, doon ko na-realize na ang dami kong pwedeng gawin. So, what if i-connect ko silang lahat? So, nung nag-start ako ano ba yung isang big thing? Home org, syempre, doon ko nalaman yung iba-ibang tracks, ganun. Tapos sabi ko, what if mag-theater ako? May prof ako na nagsabi sa akin, alam mo, pwede kang mag-commercial. Okay, try natin. Kasi, parang nire-record niya kami sa class, production class siya, advertising and production class. Nire-record niya kami on camera kasi kinukwento niya kung paano yung casting usually. Tapos sabi niya, alam mo, pwede ka mag-commercial? Sige po, try ko. Sakto, meron ako blockmate na writer siya sa isang magazine. Kung uso pa yung candy, alam pa ng mga audience yung candy mag. Uso siya noon. Millennials. Sobrang millennial. Uso siya noon.
time natin. So, sabi niya, ay, may search sila every year for the correspondence. Sabi ko, sige na, try ko nga din. Ang daming tinry. Try lang mo, try. So, tinry ko rin. Nakuha ako. Tapos, nung nandun ako, nagsusulat ako, nag-contract signing kami dun sa Summit Media. Sabi sa akin nung editor ko dun, halika nga dito. Parang, pwede siya, no? Tapos parang, pwede po saan? Tapos sabi, advertorial silang ginagawa nun para sa isang sabon na may gustong i-launch na beauty product. Tapos, sabi sa akin, kuha lang ka namin ng testimonial, tapos gagawin ka namin parang yung face ng Candy about this one. So, ilang kaming correspondence nun, tsaka yung Council of Cool. May mga ganong racket si Candy dati. Tapos, doon nag-start yung pagko-commercial. Wala sa writing, actually. Tapos, nabigyan lang ako ng confidence ng prof. Pero mag-commercial ka. Di pumayag din ako nung nag-offer si Candy. Tapos, tuloy-tuloy na siya. Ang dami kong projects. 2019 yata yung pinakamarami akong project. Sabang ginagawa ko yun, nagpo-full-time job ako somewhere. So, usually, hindi alam na mga boss ko na ginagawa ko siya. May trabaho ka na nung college din? Oo, yun. Yung sa grabe. Candy. Writer ako ng Candy nun. Habang nag-org, tapos after college, nag-advertising ako. Nung nag-advertising ako, hindi ako nagko-commercials nung time na yun. Kasi, technically bawal yun eh. Oo. Tinigil ko siya. Bumalik ako sa pagko-commercials nung bumalik ako sa publishing. So, sa Mega, ngayon, iba na yung company, AGP na ata. Sila nagpa-publish ng Vogue. Pero from that same company, yun dati, Meg Magazine, Mega, andun ako. Dami ko rin racket nun. Dahil sa mga editors ko dati. Shoutout po sa mga boss ko dati. Thank you sa opportunities, grabe. As in, parang vinouch ka lang. Oo, laging ganun. Ganun lang. Ang galing. Oo. Iba talaga yung, kaya natutuwa ako sa platform mo, actually. Kasi, yung paggamit mo ng platform mo para ma-connect yung mga creatives, para ma-showcase yung ginagawa nila. Guys, yung kailangan natin sa mundo. Kasi hindi tayo favored ng society para mag-succeed, honestly. Sa bagay, totoo naman. Oo. Ayan. You're shifting the way we are viewed as creatives. Huy, ay, wow. Grabe naman. Uy, may bago kaming merch para sa mga mahihilig mag-drawing. We're bringing back Baybayin na isa sa mga OG ng ancient scripts. In collaboration with Lloyd Zapanta, isa sa mga baybayin gods at type artists dito sa Pinas. Pagsuot mo to, parang nagiging kapartner mo na ang kasaysayan. Make your ancestors proud. I-represent ang atin pero make it aesthetic. Makabayan pero drip. Meron itong 2 colorways, black and white shirt. Available na ito sa Shopee para kaya mo na bumili at the palm of your hands. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plato. Adudu karte! Ano to? Pwede mo ba i-walk through kami? Kunwari, sa commercial, paano ba yung nangyayaring process doon? Kunwari, paano ka mag-audition ka ba? Ganyan, di ba yung mga, paano yun? Yun, usually audition siya. Pero, hindi ka usually makaka-receive kung wala kang agent. So, may audition brief siya, casting details. Nakalagay doon kung anong oras yung shoot, anong araw siya, ilang araw yung shoot, kasi minsan 2-day shoot. Pero usually mga 24 hours lang per project. Tapos, ano yung acting na kailangan gawin. Tapos, ano yung karakter na hinahanap nila. So, nakatulong dito yung pagtateatro dati. Kasi sabihin nila, kunyari, kailangan mo kang mga working girl. Eh di syempre, bihis tayo, working girl, pag audition, gano'n. Tapos yung audition namin, at least for yung mga magko-commercial model, ano lang siya, pakilala mo lang sarili mo, state your name, age, and height, side profile, smile sa camera, gano'n, dinemo. Yung sa VTR ba to, yung mga VTR lang talaga siya. And then after, pagagawin ka lang ng expression, so parang sabihin mo lang yung yes, pero kailangan happy. Yes, acting. Yes, ganun ka lang kayo. Tapos kailangan lang sakto ka dun sa frame ng camera. And then, babalikan ka nila. Tapos may specific acting for each role usually, pero babalikan ka naman nila kapag nakuha ka. Tapos maraming time na na-reject ako kasi nagka-project ako, which is common para sa mga naggaganto. Pero yung
feeling ng fulfillment pag nakakuha ka ng project, parang wow, tinatrust nila ako para Ang sa galing, ganito. So, galing. syempre, pagdating ko doon, game tayo, kahit ilang takes yan, hanggang ma-happy si client. Paano Inom yun? na lang. Paano yun? Kunwari, di ba, sa commercial, nakakailang take yun? Kunwari, isang ano, dami. Depende sa scene, at saka depende sa kliyente. May mga kliyente ako Oh. na, hindi ka sabihin ko anong brand. Ah, Uy, sige, may mga sige. kliyente na Baka kailangan biglang paulit-ulit mag-sponsor. sa Wow. meeting. Kala mo. Uy, wag. Sige. Sana mag-sponsor sila, pero ano, hindi ko sasabihin yung mga Ah, choosy na sige, sige, client. sige. Yung mga client na choosy, paulit-ulit yan. May one time, consumption yung shot. So, inom ako. Tapos napansin nila na kasi sobrang dami na ng takes. So, syempre yung start ng takes natin, mga ano pa. Syempre, sarap na sarap tayo, ganun. Tapos eventually, yung ano, hinihingi nila sa amin, parang, sige pa, isa pang inom. Parang nakaka-20 na ako na baso ng ano noon, kung ano man yung iniinom namin. Ah, So, yung pag-inom ko, hindi na siya oo. poised and prim and proper. Nakaganto na yung bibig ko. Tapos lalong nadagdagan yung take. Kasi napansin nila sa isang shot, wait lang, yung ano, bibig ni girl, baka pwedeng ibalik natin dyan sa prim and proper. Parang, oh, sorry po. Sorry ako dun sa kasama ko sa senior. Sorry po, ulitin na naman natin kasi may napansin na naman. Ayun, yun siya. So, minsan umabot ng 20 takes. Minsan naman mga 5 takes lang, okay na. Ibang-iba siya sa teleserye. Grabe, no? Ang teleserye ang gusto natin, one take wonder tayo eh. Iba, no? Oo. Parang, ay, hindi nakita kita. Batang, ay, probinsyano ba yun? Oo, Oo. isang probinsya naman natin. Probinsyano yun. Oo nga. Ay, ano din yun, connection din sa teatro yun. May isang director na nag-workshop ako for theater. Tapos, for theater roles, literal. Tapos, pinasok niya ako sa sobrang daming stuff. Nakapag-commercial ako with a fast food brand dahil sa kanya. Kasi sabi niya, uy, ito yung ano, nag-workshop sa amin. Tapos parang, okay to. So, nakakuha ka ng isang fast food, nakakuha ka ng, ano pa ba? Yun, yung batang, yung ang probinsyano, dahil Probinsyano. sa kanya. Oo. Nilista niya ako sa isang agent. Sabi niya, magpalista ka kasi agent na to para makapasok ka dito. Ayun. Ang galing. Yun. Tapos Ang daming pagka, ano, racket. last na, yung sa commercials, ilang oras yun na tinatagal? Yung gano'n. Depende. Usually 24 hours. Grabe. Pero, ang paghinga. Ang Pero lala usually, din. pag hindi ako yung nasa scene, tutulog lang ako. Or kunyari, kausapin ko yung ibang crew. Hi, ano po pong kailangan? May matutulong ba ako? Usually sabi lang sa akin, wag na, hindi ka bayad. Para tumulong, bayad ka parang Marte. Pero wala ko yung bayad sa ganun. So, okay na din. Okay din. Yun. Mamaya tanong ko kung, joke. Mamaya na lang. Mamaya, isasali na kita sa agency ko. Na, Charot. naalala ko yung kay, ano, yung kay Dolphy, yung sa Banayad whiskey na, ano. Di ba, yung nakailang take Banayad siya. talaga. Legit yun. Totoo yun. Ang Sobrang tagal dami talaga. mo na nainom. Ay, grabe May na to, tinry ah. ako dati hotdog. Siguro 10 hotdog na yung kinakain Grabe. ko. Pero ano lang siya, parang kakagat ka lang ng isa, nasarap-sarap ka. Tapos, yan, parang cut. Siguro nakadalawang kagat ka. Sorry po, bagong hotdog na naman po Oh, ganun ibinigay sa talaga, akin. no? Oo, kailangan Grabe. maganda yung hotdog. Alala, no, ano. Tapos ito, after nun, parang nakita kita nagta-transition ka rin sa extreme sports. May free Oo, last diving, year siguro yung tsaka Spartan. pinakamarami. Oo, Oo. grabe. Sabi ko, paano? Di ko, tinatanong din ako ni Kuya Una, tara, wall climbing. Tara, free dive. Sabi ko, kaya ko ba yan? Parang, Kaya mo yun. sabi ko, as an asthmatic person, sabi ko, kaya ko bang tumagal sa ilalim ng tubig? Ganun ba? Pero paano yun? Paano mo na-discover naman yung ganun? Yung extreme sports? Feeling ko nagsimula din siya sa yung hilig ko lang mag-try ng kung ano-ano. So, tsaka kayayaan ng mga kaibigan. Since ang dami ko naging kaibigan sa ibang ganap. Parang minsan yung mga kaibigan ako na, gusto mo mag-wall climbing? Ito naman, tara! Ayun, ganun lang din. So yun, nag-start siya, wall climbing. Tapos eventually parang, ayun, Spartan race. So, obstacle course. Uy, ano tayo? Obstacle central tayo. Okay, go. Practice kaming obstacle, ganun. Tapos, natuwa ako. So, hindi naman inaraw-araw, pero dinalasan ko yung pagte-training. Kung wala ako dyan sa obstacles, mag-gym ako para lang magpalakas. Hanggang kaya din ko siya. Tapos sabi ko, hindi, parang kaya ko na Spartan race. Tapos naglalakad-lakad din ako dyan sa Ayala. Kapag every Sunday. Ano po mo pwedeng gawin dun? Tsaka yung free diving, ganun din. Ayaan din siya nag-start. Uy, may natry kami, parang masaya dito. Sige, gawin natin. Tapos yun,
very similar yung process sa iba kong ginawa na kapag may na-accomplish ako, sige, on to the next. Or kung natutuwa ako pa, sige, tuloy natin. So, sa freediving, nagpa-certify ako. Tapos sa wall climbing, balak ko saan magpa-certify. Kasi yun nga, nagkasakit ako. Tapos yun sa, ano din, Spartan race. Ayun, nakatakbo na ako sa Spartan. Ganun din. Grabe, parang iniisip ko yung ganong pagod. Sobrang lala ng training nun, no? Parang hindi ka pwede yung sali ka bigla. Hindi siya ganun, di ba? Mamamatay ka siguro pagka ganun gawin. Hindi naman. May time kasi na inactive ako bago ako nag-start. Although, syempre nung nagko-commercial model ako, grabe rin yung disiplina na kailangan kasi pinapansin nila yung kung tataba ako on screen. Pinapansin na agent ko dati. So, grabe akong mag-gym kahit noon pa. Gets. So, medyo madali akong nakabalik kahit siguro 2 years ako nag-hiatus nun. Na hindi ako masyadong active, hindi ako nag-gym. Sulipat din kami ng bahay. So, parang, wala na yung gym membership. Goodbye! Sarili sikap tayo sa bahay. Ayun. Pero nung nakabalik, kaya naman. Feeling ko kaya mo. Kailangan lumabas tayo together at gagawin natin to. Sige na, try na. Papagaling din muna ako, teka lang. Tsaka, sige, go natin yan. Kasi, ayun nga yung nasabi ko last podcast nga, pag sa 30s nga talaga, yun na yung parang last natin na pagandahin yung sarili. Kasi, diba? Hindi ko na maisip to nung 40s ako. Oo, no, kung malakas pa tayo. Inisip ko nga, yun yung, may nakita akong post parang kung 20s ka or teens, wala kang pera, pero may lakas ka, may time ka. Pag 30s ka naman, may pera ka na, pero busy, yung sobrang busy. time mo naman, wala ka ng time. Pero may pera ka, may lakas ka pa. Pag 40s ka naman, medyo 40s, 50s, ganun, medyo na siya. Humihina na yung lakas mo, pero may time ka na, saka may pera. Pipili ka talaga yun, no? Yung mga goal talaga na, dapat ngayong, pero yun nga naisip ko rin, yun nga yung time natin sa being on our 30s talaga, kailangan talaga, ayusin na yung habits talaga, iba yung pag sa long term talaga. Ikaw ba ay tinutopak? Tupak. O nagtatantrums? Tara, at pag-usapan natin ng inis, Hate, senti, trauma. at baka kahit papano, kami ay makatulong sa'yo. Kung ikaw ay may topak o tantrums or both, welcome ka! Join us! I'm Kian And I'm Geraldine. as we talk about topics that will surely give you topak and tantrums. Lagi niyong tatandaan, topak is human, to forgive is divine. That said, Tantrums responsibly. Listen and follow us on Spotify. Bye! And speaking of sa drawingan, iba din to. Meron din siya. Nag-art din siya, nagpe-paint siya. So, kumbaga, kakatapos lang na exhibit nila Parang, sabi ko, ang dami talagang trip nitong tao to. Ang galing. Di ko alam paano niya nagagawa yung ganito. So, naman yung kwento nun? Nung paano ka nag-start mag-paint? San siya nag-start? Yung interest ko naman kasi nung high school pa tayo, talagang mahilig na talaga ako sa arts. Yung painting lang, bumalik siya, kailan ba? Mga 2021, may interim ako nun bago ako nag-start ng isang trabaho. Yung current job ko ngayon, actually. Tapos, nag-start ako ng job actually dahil may pinag-iipunan ako ng time na yon. Tapos, nag-setback ulit si painting. Bumalik siya last year. No, nagkaroon ako ng isang teammate na sobrang even na ng responsibility nan. Kasi ang dami kong times na feeling ko buhat na buhat ko yung mga team. Pero nagkaroon ako ng teammate nung time na yun na ramdam ko na supported talaga ako. So sabi ko, makakapag-start ulit ako ng ibang hobbies. Kasi nga, di ba yung pattern ko before, pag magko-corporate ako, ipopost ko yung iba kong ganap. Pero yung dun talaga na feel ko na nagkakaroon ako ng time, may ipot na ako para makapag-hobby. Doon ko na isipan na, sige magpe-painting ako at siseryosohin ko siya. Kasi may pabili na ako ng materials na gusto ko para sa quality na gusto kong gawin, di ba? So,
So, yun, dun siya nag-start. Tapos, nag-start muna ako mag-art mart, yung mga small markets. Kasi ang Ah, hirap i-market ng paintings agad. totoo, Kung walang totoo. connections. O, connections din kasi, hirap din. Totoo, totoo. Tapos, nag-pause ako ng saglit kasi na-busy ulit. Pero, nung na-diagnose na ako, so, yun nga, stage 5 CKD, as na-mention mo kanina, parang feeling ko bumagsak yung mundo. Hindi ko Mm, na pwedeng gawin yung mga active-active hobby ko. totoo. Tapos, hindi ko pwedeng isipin lagi na malungkot ako tungkol dito sa sakit. Kasi, wala, life goes on. Kailangan Mm. positive fighting spirit, di ba? So, ano pwede kong gawing hobby? Sabi sa akin ng therapist ko noong time na yan, ano yung hobby mo na ginagawa mo bago ka na-diagnose, na na-enjoy Ah, mo? Wala akong mabalikan na hindi active. Ay, painting po. Try mo mag-paint ka ulit. Drop everything, mag-paint ka ulit. ah, O, ah. binuhos ko lahat doon. Tapos naghanap ako ng mga open calls kasi may mga nag-comment Oo. dun sa mga paintings ko recently na, uy, parang maganda. Tapos nagdi-DM sila sa Instagram. Para try mo isubmit. Tapos may nadaanan akong gallery. May bibilin dapat akong artwork. Tapos sabi sa akin, hala, artist ka ba? Kasi nag-usap kami nung person, Ah, nung curator. Hindi ko alam na siya yung curator ng gallery. ah, Pero siya yung staff nice. nung nandun nung time na yan. Sabi niya, artist ka ba? Sabi ko, yes po. Sabi niya, kasi kung paano ka mag-describe ng artwork, kung bakit mo siya gusto, palagi ko artist ka. Tapos sabi ko, opo, nagpe-paint po ako. So, mag-submit ka nga sa amin. So, nag-submit ako. Tapos, siguro blessing na rin na dinrap ko lahat nung nagkasakit ako. Kasi, ayun, nakabalik ako sa creative space. Ang galing. So, yun. Naka-tatlong exhibit ako this month. Tapos may online exhibit naman ako with Art Show Philippines. Ongoing siya. Tapos, next month, may exhibit ako sa Air Gallery sa New York. Pero group show naman Ay, siya. wow, So, nice, nice. Paano yun? ayun. Sa ano din? Sa connection or sa open call siya? Yung ano? Both. Both. So, syempre magsa-start yung iba sa connections. Pero every time, kunyari may event, tapos pupunta kaming mga artist doon, parang, hi, opening na exhibit natin. May mamimit ka na naman na bago na, oy, ang ganda nitong work mo, try mo Totoo. isubmit sa XYZ. So, dito try ko lang, kung anong kaya ko i-try, basta try lang ng try. Yung ano yung gawa mo, iba siya na ano ah, kasi nung umabot din ako sa point na talagang ang dami ko nami-meet na traditional artist. Yung sa'yo kasi, yung ano mo, yung ginagawa mo is parang yung makapal na paint, Oo, tapos parang ano. impasto. Oo, ang galing. Sabi ko, ibang klaseng ano din yun eh. Paano ba to? Yung parang pagtitimpla dun sa ganong style. Kasi Oo. alam ko dapat pag ganon, medyo set na yung ano mo. Kasi pagka pinatungan mo yun, iba na yung mangyayari eh. Hindi siya, Iba hindi, yung texture niya. hindi siya yung parang malito Ito na yung hindi siya gano'n eh. Parang ang hirap dun eh. Saan Oo, nag-start tsaka yun? artistic Nag-start siya. ka ba dati na parang realism muna or bago ka mag-transition sa ganong style? Or talagang yun na yung ginagawa mo dati? Hindi. Actually, yung arts ko, grabe yung journey niya. Evolution. Feeling ko nakaka-reflect siya sa personal journey ko din. Kasi, nung una, bata tayo, grabe yung focus sa magaling ka mag-arts kung kayo mag-realism. Yung una kong napanalo ng art contest was sa Honda. Kailangan namin mag-drawing ng robot. Ano yata ko nito? 8 years old or 9 years old. So, kailangan namin i-drawing si Asimo, yung first humanoid robot ng Honda. So, dinrawing ko siya. So, realism talaga ako nag-start. Mga 8 or 9 years old. Kaya ako mag-drawing ng still life nung time na yan. Baka mag-send na lang ako ng, ng pictures. Tapos, nung high school, college, parang mas, na siya, figurative, pero hindi na realism yung Ah, itsura. So, meron pa rin siyang nire-represent. Pero flat pa rin lahat ng artworks ko nun. So, nag-explore din ako ng medium watercolor, acrylic. Nag-try ako ng oil. Pero, oh my gosh, ang tagal matuyo ng oil. iba-iba kasi yun. Oo. Tagal! Ah, So, patience naman eh. Ako naman ito alam mo naman, kakakwento ko, di ba? Yung attention span ko, kailangan next project ako lagi. So, nag-settle ako for acrylic. Pero sabi ko, paano ko siya gagawin sariling branding? Dahil oo. maarte ako sa branding as a communications person. Oo. Yung full-time job ko din ay marketing. So, very tied together siya. So, sabi ko, paano kaya siya gagawing sariling akin? Palette ba ang kailangan kong timplahin? Texture ba ang kailangan kong timplahin? Ano ba? Tapos na-realize ko,
my way. Parang, ayun. So, nag-explore ako ng strokes ng palette knife para kumapal siya. Kasi maraming palette knife artist. Oo. Maraming textured paintings. Pero, may signature yung bawat texture Totoo, na alam totoo. mo kanila yun. Kunyari, sina Seth Corda, yung mga idol ko yun eh. Very specific yung paggamit nila ng palette knife. Yung sa akin, gusto ko medyo messy, pero geometric Oo. siya. May pattern siya. So, isang pattern per slice ng canvas. Ganun yung ano ko, yung naging art style ko. Tapos yun yung bumenta. Interesting. Pero ang ganda kasi, parang sort of unique siya na ito yung sinasabi din sa akin na pag gumawa ka ng art, dalawa yung viewers niyan eh. It's either yung isa for interior design, yung isa talaga kung ano yung nararamdaman niya dun sa ano. So, Oo. iba yun. Parang magkaiba sila ng perspective talaga. Lalo na pag sa, kunwari sa exhibit, sa galleries. Dalawa yung buyer niyan. Hindi, tatlo pala. Yung isa, yung talagang na-appreciate yung art talagang, may naramdaman siya. Parang may naalala siya nung sa childhood niya. Yung isa, parang maganda to sa corner namin na ano. Yes. Oo. Tapos yung isa, pwede ko tong ano, mag-appreciate yung value nito over time. So, yun yung mga naranasan ko nung nag-exhibit din Ikaw na. din kasi, oo. Parang doon ko naririnig din kung ano yung perspective ng collectors, tsaka kung paano sila tumingin sa art. Pero, most of them talaga, lalo na sa exhibits, ganun talaga yung tinitignan nila kung paano yung nararamdaman nila. Yung parang, what spoke to them na, parang kinakausap ako nitong art piece na to. Regardless kung ano yung itsura niya. Regardless kung ano yung, paano yung ginawa, paano yung process, sino yung artist. So, ganun. Ikaw pala, anong hinahanap mo sa art? Kung ano talaga yung, kasi pag sa gallery, matagal ako kaya pagka kasama niyo ako sa museum, sa exhibits, matagal ako, parang, asahan nyo na pagka pumunta ako doon, hindi ako yung parang lilibutin ko talaga lahat. Hindi ako yung parang, ang ganda sa IG to parang, ganun din, pero, kumbaga talaga, tinitignan ko yung paano yung ginawa, parang, kung ano yung mag-caught ng eye ko, yun yung talagang tututukan ko. At somehow, ganun yung naano ko ganun ako tumingin ng art. Lalo na, kasi talagang gustong-gusto ko siya. Ganun, parang, matagal ako, mainip yung kasama ko siguro, kung, Hindi naman siguro. kasi pagka, Depende sa akin. babasahin ko talaga lahat. Tapos, pag nandun yung artist, kakausapin ko talaga. Oo. Kaya, hindi ako hindi. Kaya, minsan naisip ko, baka kawawa naman yung mga kasama ko pagka, kasi, curious talaga ako sa gawa Ganun ako mag-isip ng lalo na pagka idol ko yung gumawa. Tatanungin ko talaga, on the spot yung ganun ako curious. Ayun. Yung experience mo having exhibits, pati yung art market, yun isang risk talaga yon. Kunwari, sugal din yun, lalo yung sa art market. Kunwari, maglalatag ka. Yun, risk din yun kasi may bayad yung booth, tapos energy mo, time mo, mag-set up ka. Yun yung mga hindi nakikita ng tao. Pero, sobrang effort nun. Ilalatag mo yung paano may ma-market sarili mo. Lalo pag one-man team ka, di ba? Ano experience mo noon on how to market yourself, yung ganon, sa exhibits, sa art market? Paano mo siya binild? Kamusta mga drawing? Alam nyo bang hindi pa natatapos yung bangkingan? Dahil nandito na ang isa sa pinakamalupit na merch na pwede nyong masuot. Kasama natin ang Debalaker na isang international motorcycle group na against sa mga kamote riders. Si Joshua Malaki na sobrang solid na artist ang gumawa ng design para sa shirt. Napakaangas pagsuot mo ito sa ride. Meron itong off-white colorway para aesthetic din tayo. Limited edition lang to at available na ito sa Shopee. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa taplano. So alam nyo na, add to cart na. Question. Oo. Ang hirap, agree ako, sobrang hirap niyang gawin kasi depende talaga siya sa target market.
Feeling ko, yung ibang tao, gusto nila, we want to reach as many people as possible. Mm. Pero kasi hindi naman guaranteed na ROI. Kung maraming followers or Oo. anything, Oo. kailangan na-appreciate nila yung value na ina-offer. So, nung nag-start ako, gusto kong ma-reach maraming tao, honestly. Pero Totoo, nung yun nag-build talaga. na ako sa, di ba? Pero Mm. nag-build na ako dun sa art market, yun yata yung una kong inisip na, hindi, kailangan ko isipin kung kanino ko siya ibebenta. So, isipin mo yung price point ng dadalhin mong obra, isipin mo kung mas bibili ba sila ng actual painting or bibili sila ng postcards or prints ng Oo, 'di painting. ba? So, gagawin mo siya ng ganun. Mag-offer kaya ako ng tote bag tsaka silk scarves. So, naghanap ako ng suppliers para sa ganun. Isang buong business siya. Tapos, kailangan DTI registered din tayo para kung Mhm. gusto natin mag-hold na workshops, yung mga ganun, BIR. Tapos, ano pa ba? Table setup, ano yung itsura ng table, Oh, ano layout, yung oo. presyo niya para may profit ka, may profit margin ka dun sa Mm. binayaran mo kasi may bayad yung booth eh. Oo, So, mahal nga. kailangan may profit Depende, margin ka depende dun. sa ano. Tapos, kasama ko si Carl. Di para sa pag mag-exhibit sa mga ganito, tinutulungan niya ako. I love a supportive person. So, kaya iniisip ko, kung magpa-profit margin ako, dapat para sa aming dalawa siya. Yung mga Totoo, ganung totoo. bagay. Ayun. Mm-mm. I And, think yun yung main process. Iba rin siya for galleries. Kasi for oo, iba galleries, din. kakausapin mo yung person. Tapos, kailangan matandaan lang nila na, nag-o-offer siya ng ganitong style. So, baka bagay si pwede namin siya invite sa next group show namin. Ganun. Oo. Ano, tawag dito, sa akin kasi, minsan may ganun akong insights na may part sa akin, pag artist ako, ginagawa ko siyang business din. Na Yes! may ano siya eh, kanya-kanya din kasi yun. May mga artist na art for art's sake talaga. Yung sa akin, dapat may balance siya na kaya mo siya minsan kasi kaya ko siya gustong gawin tuloy-tuloy kasi it sustains me. At the same time, Yes. gusto ko talaga yung ginagawa ko. So, para iwas burnout talaga, kailangan talaga masustain mo yung sarili mo. Or talagang, kaya mo siya gusto gawin, at kumikita ka na, pero, kumbaga, hindi na nawawala yung value ng gawa mo na parang nagiging, parang sell out or what. Ganun siya ganun ko tinitignan yung perspective na ganun. And at the same time, sabi mo Agree. ngayon sa market, dapat, ang dami no, parang ang pangit talaga ng hirap talaga maging art in Ang Totoo. dami mong iisipin Honestly. Pero market, kasi, 'di ba? iniisip ko siya as an artist, ayokong maging unfair to other artists. Kahit Mm. sabihin ko meron akong 9 to 5, kung paano ako magpresyo, pinapresyohan ko siya na para akong full-time artist. Kung paano ko Oo. ginagawa yung mga booth ko, ginagawa ko siya na para akong full-time artist. Kung full-time artist to, paano kaya nila babayaran yung kasama nila sa Oo. booth? Kung full-time artist to, paano kaya nila papresyohan yung gawa nila? Or ano kayang gawa nila yung i-include nila dito sa booth? Kasi gusto ko na pare-pareho yung treatment sa lahat ng artist. Kung ito yung gagawin nila para makasurvive sila full-time, ayokong babaan yung presyo ko just because afford ko namang mabuhay na hindi nag-arts eh. Ayoko nung ganun. Gusto ko maramdaman pa rin ng mga tao na may value yung art nating especially mga Pinoy na artist, may value yung art Oo. natin. Kasi ang baba kaya mag-presyo ng mga Pinoy na artist. Pag tiningin ka online, Oo. bibili ka ng ibang obra, napakamahal kapag international artist yung kukunin mo na starting up lang din. Mm. Pero sa atin, grabe, bagsak presyo para makabenta. Just because merong mga, part-time artist lang ako eh. I get doing art for art's sake. Kasi ganun din ako. Yung mga Mm. binibenta ko, yung mga signature art style. Pero yung mga, magsa-sketch ako today sa notebook kasi gusto ko masaya lang ako, may Oo. mode of expression lang ako. I get it. Pero, kailangan, di ba? Oo, totoo. Kailangan fair yung pagtrato sa artist. So, yun lang, I think yun lang yung way ko para matulungan mag-uplift yung ibang artist. I-maintain ko yung quality, yung price point ng gawa ko para hindi sila maapektuhan. Ayun. Ang ganda nun, no? Parang Yes, sir. iniisip mo rin, hindi parang iniisip mo rin naman din yung, kumbaga, yung economy, tsaka yung parang, ecosystem ng market na Oo. dapat yung value talaga is kung paano may value yung art mo, at the same time, talagang valuable siya in a way na
Makakasurvive yung tao. makakasurvive ka talaga. Hindi siya yung, gets ko yung ganun na nagbebenta talaga ng sobrang talagang to get by nga. Pero ang hirap din no? Iniisip ko talaga, network is important talaga sa ganitong scene. Kasi, it's either kahit sobrang galing mo, pag hindi ka marunong mag-network, doon ako nalulungkot Parang, wala talaga. Kung in reality, nagawa ko. Ha? Natawa ako nung nagsabi ka na, ang galing ng gawa niya. Kasi, nung nag-start ako, feeling ko ang pangit ng gawa ko. Only because hindi ko alam paano i-market yung sarili ko nung umpisa. Oo. Kasi wala nakakita Alam mo ba, parang, kumbaga, hindi lang naman ikaw yung perspective hindi lang naman ikaw yung titingin Kumbaga, normal yun sa atin, lalo yung imposter syndrome na pag nag-exhibit ko or pinakita mo yung gawa mo, may talaga doubt. Kasi tayo yung unang titingin Tayo talaga yung magkikritik. Pero once na, di mo pa naman kasi nilalabas, paano mo malalaman yung insights nila, di ba? True. No, di ba? Ikaw pangit, anong paki nila, di ba? Parang, meron namang bibili or talagang pag na-reach niya yung right market or yung right person, may bibili talaga Correct. Kanya-kanyang din yan. May diskarte rin talaga yan sa ganyan. And, ito nga, nag-transition tayo. Yan, ang ganda kasi nung sabi mo kanina na naging siya, yung parang bumalik ka sa hobby mo parang ginawa mo na rin siya art therapy. Tinuro yan sa akin nung nagkaroon ako na-diagnose ako ng depression. Tinuro sa akin yung art therapy. Mm-mm. Ang art therapy ko kasi noon photo walk Yun yung pinaka ko. Ganun yung ginagawa ko, art therapy ko. So, sobrang nakatulong siya kasi sobrang na-divert yung attention mo on how you see and yung perspective on life. Parang when it comes to kunwari may ganun ako, may episodes or what, or lagi ko siyang nararanasan ng time na yon. Pag lumabas ako, tapos using my camera, tapos nag-photo walk ako, makikita mo, life goes on, tapos nakikita mo yung buhay. Kumbaga, ba siya? Parang ganun. Sobrang existential siya na, wala, ito yung nangyayari ngayon parang sa akin ganun. And nakatulong siya on experiencing life talaga na, meron palang ganitong buhay. May ganito pala nangyayari. Ganun Ang siya. cute ng concept din ng photo walk kasi feeling ko doon ka mapapastop para tignan mo talaga yung mga nasa paligid mo. Oo. Ano yung magagandang bagay na makukuha mo. Ano pa, tawag dito, yan may parang grounding technique siya kasi parang yung pagka may episodes ka, pwede mong gawin yun yung mga 5 senses. Yung what you hear, what you 5 things you feel, see. Basta ganun. May ganun siya. Parang grounding technique siya sa akin na andito pala ako. Nag-exist pa pala ako. So, ikaw, yun, ang naging art therapy mo is yung painting. And, ito yung sabi ko, parang, yung nakita ko yung post mo nung time na yun, nakagulat parang kahit ako hindi ko paano pa siya? Ako nga hindi ko matanggap nung time na. Paano pa si Jika? Sabi ko, paano? Paano, 'di ba? Yun nga na-intro ko kanina, stage 5 agad yung si Kiddy. Anong nangyari noon? Parang nakita ko yung TikTok mo, tinignan ko lahat ng stories mo doon. At some point talaga ang ganda nung ginawa mong platform doon kasi hindi lahat nakakapag-share ng ganong experience. Tapos kanina nung nakaraan din teary-eyed ako nung sa mga comments, sa mga kasi yung ganyang case mo, parang yung iba walang boses sa ganyan na parang nabigyan mo ng light. Tuloy na ko. Kasi yung comments kasi parang ang ganda ng perspective mo kasi sobrang matindi yung nararamdaman mong sakit pero naiisip mo pa rin yung ganung perspective na not a lot of people na syempre talagang in the physical sense hindi mo siya maiisip and kailangan mo talaga ng support, kailangan mo rin ng
different perspective to see other people na kaya mo rin isipin na gano'n, na masaya yung buhay. Kaya mo i-celebrate yung life. So, eto, nung na-discover mo to, ano nangyari? Paano ba to nag-start? Saan nang galing? Sa mga Medyo viewers, funny. hindi nila alam yung gano'n na ano. Medyo funny siya kasi hindi ko alam na may sakit ako nung nag-extreme sports ako. So, um, ano ba? Nagwa-wall climbing ako. Actually, bouldering. Yung, Bouldering pa. bouldering ako. Ang lipit Nalaglag no? ako. Noon nalaglag ako sa bouldering. Tinukod ko yung pa ako diretso. So, Mm. nag-slip disc ako. Mm. Yung spine ko ano, Sakit nga. pero okay pa naman ako. Sabi ko lang, nagka-training ako for Spartan nung time na yun. Parang nag-side quest lang ako ng bouldering. Tapos wala na, na-injure. Tapos sabi ko, papa-MRI ako. So, pina-MRI ko siya. Tapos, sabi ng doktor, kaya natin tong ayusin eh. Pero yung pina-point out ng technician ng MRI, yung kidney mo, meron daw problema. Mm. Pumunta ko nga sa nephro. Tapos pagpunta ko sa nephro, sabi, sige, mag-labs ka. So, binigyan niya ako ng listahan ng mga kailangan kong gawin na laboratory sa ospital. Tapos pagbalik ko, parang kinuha niya yung results, sabi niya, wait ka lang dyan Tapos pagpasok ko nung clinic nung doktor, sabi, ma'am, pasok ka na. Pagpasok ko, sabi niya, humiga ka nga dito. Bakit po? Sige, sige ka lang. I need to listen to your lungs and everything. So, mukha talaga siyang worried. Ay, yung mukha niya talaga parang magbe-breaking news siya ng malala. Sabi ko, malala na to. Tapos sabi niya, so, may problem ka sa kidneys, no? You have CKD stage 5. Tapos parang ako, okay po. Medyo shocked ako nun. But also, kalmado pa ako nun. Kasi parang, okay, baka may pwede pang gawin. Ganun. Although, iniisip ko na malala pakinggan yun Parang malala yun Oo, parang malala yun. Sabi ko, Doc, ano po pala, hindi ako nag-leave today. So, pwede po bang dadaan mo na ako sa office? Sabi niya, wait, I don't think you understand yung seriousness. You need to go to the emergency room. Iko-confine ka na today kasi kailangan ka ng, Shit. yeah. Ganun sa kalala. Nung nalaman ko. So, parang ako, okay. Hindi ako naiyak nung time na yun. Pero alam ko na intense yung pagdaraanan ko. Oo. Tapos tinanong ko, may gamot po ba? Sabi niya, no, this is a chronic illness. Noon pumunta ako sa ER. Siyempre, inisip ko, naglakad muna ako ng 1 hour. Sabi ko, pupunta na ba ako sa ER? Kasi parang malala to. So, nag-file ako ng leave. Pumunta ako sa ER. Sabi ko lang, indefinite po muna yun. Hindi ko pa alam kailan ako babalik. Pero may important lang pong medical emergency. Tapos punta ako sa ER. Tapos binasa nung doctor na nandun yung diagnosis. Sabi niya, alam mo na ba kung bakit ka may CKD? Na-explain na ba sa'yo ni doctor? Tapos sabi po niya pagbaba niya bibisitahin niya daw po ako. Sabi niya, okay. Pero hindi to sudden. Mukhang mula pagkabata, ganito yung kidney mo. Hindi lang siya nag-develop. So parang, siya. Pag baby kasi tayo, mukhang cloud yung kidney. Tapos nagiging mature siya. Yung sa akin, never naging mature. So, ginagawa ko lahat ng ginagawa ko na hindi ko alam na ganun pala yung katawan ko. So, bumigay ng maaga yung kidney. Well, kidney lang naman, basically. So, ayun. Nakita ko yun sa TikTok mo yung in-explain mo yung sa development Parang rare yung sa'yo na sabi mo nga yung cloud pa yun yung cloud shape pa yung kidneys natin nung bata tayo. Tapos yung sa'yo, hindi siya nag-develop into bean shape, di ba? Parang hindi siya naging ganun. So, parang hindi siya about sa lifestyle, hindi rin siya kasi sobrang active nung lifestyle mo. And to think na, yun nga, sabi ko, paano siya nagkaroon ng ganun? Anong nangyari? Lagi namin nakikita yung post mo na sobrang active mo, sobrang dami mong ginagawa, tapos biglang ganun. Tapos sabi ko, tas nung in-explain mo, kasi usually pag nakakakuha ng ganun, nung stage 5 CKD, nagkakaroon ng hypertension, may diabetes, may comorbidities, di ba? Dapat parang may ganun. May sa'yo wala Parang, yun na agad. Dapat puta. Napapamura po. Biglang ganun. As in, when you found out na ganun, yun nga sabi mo, hindi ka pa naiyak nung una, hindi pa nagsisink in. Pero sino yung unang sinabihan mo ng ganun? Kasama ko si Carl nun. Kasama mo na si Carl. Oo. So, kasama ko siya nun, actually. Tapos, naramdaman ko yung
concern niya. Mm. Chinat GPT pa namin anong ibig sabihin nito, yung mga ganun. Oo, kasi di ko rin alam yun kung pagsasabihin sa'yo bigla. Diba? Oo. Tapos nakita namin na ano siya, kung chronic siya, basically wala siyang 100% going to normal. Mm. Yung ways lang na para i-manage siya is magda-dialysis na ako, which ginagawa ko ngayon. Or magki-kidney transplant ako. Medyo long journey yung transplant. So, ayun. Pero update lang sa transplant, mukhang mangyayari siya next month. Ay, Fingers wow. crossed. Fingers crossed. So, kung magta-transplant ako, hindi ko na kailangan mag-dialysis. Time-consuming kasi si dialysis. Oh Oo. my gosh. Ano siya, 3 times a week ko siyang ginagawa for 4 hours each session. So, parang kung may part-time job. So, pagod ka na sa trabaho, tapos Pagod ka ulit. magda-dialysis ka pa. Oo. Kasi iba So, yung process nun, di ba? Parang dugo yun. Mapapagod ka din eh. Yung mararamdaman mo yung hatak ng dugo. grabe. Kapag malakas yung hatak. Parang kayo ni Slurpee. Grabe. Di ko ma-imagine yung ano. Pero carry lang naman. Ayun. Oo nga, no? Ang dami pala nangyari ng past 3 months lang yun. Ganun na karami nangyari. Pero okay lang. Fighting. Nung nag-start ako, na-diagnose ako. Feeling ko ang bata ko para dun sa sakit. Bata talaga. Pag dinadaan ako dun sa dialysis room ng ospital, ako lang yung bata doon. Yung mga matatanda pa. Siya pa yung bating. Ganun Ba't yung may tsura. bata dito? Sabi pa pasyente. Tapos Ah. parang opo. Tapos, nag-start ako na TikTok kasi feeling ko alone ako nung time na yun. Tapos, ang dami kong nakilalang doon. Yung mga kaedara ko rin. Totoo. Ganun. Tas, Yun nga eh. yung iba, takot pa silang mag-dialysis, ganun. So, parang, doon ako nag-start mag-post na, hindi, okay lang mag-dialysis. Kasi kung mas mabibigyan tayo ng chance na may bukas pa tayo, magigising pa tayo bukas. Oo. Go! Di ba? Tsaka libre naman na ngayon eh. Yun yung maganda. Sabi ko, ay, libre. Dati daw kasi, hindi daw eh. Tapos ang mahal Ay, niya, mahal. per session. So, maubusan ka ng pera. Ngayon, libre na siya. Babayaran mo na lang kung ano yung extra charges ng ospital. Kunyari, yung supplies, gano'n. Ang galing. Sabi ko, buti na lang. Ang laking lifesaver talaga malala yun. Hindi siya biro. Kasi ang laki ng gastos dyan. Dun sa, pa lang. Kada kailan pala to? Hindi ako familiar paano. Kada ilang beses ka nagda-dialysis kada week. Kamusta mga may hilig mag-drawing? Andito na ang pinaka-inaabangang merch ng Di Na To Drawing. Saktong-sakto ito para malaman mo kung drawing talaga yung tropa mo. Kasama si Kenzero Art na isang artist at TikTok superstar, siya ang kakulab natin sa design ng pangmalakasang shirt. Meron tayong beige white at emerald green, syempre para may choices kayo. Available na ito sa Shopee para talaga sa mga may hilig mag-drawing, including you. Kada quarter pala ng taon, fingers crossed, pati tuloy ako naging drawing na. Meron tayong artist na i-collab para sa gagawing merch. Dahil dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay dapat sa papel, hindi sa plano. Add to cart na. 3 times a week. So, Ah, TTHS. Oo. TTHS. Schedule ko. So mamaya meron. meron na kaya. Oh, grabe. Ganun pala siya. Pumasok ang office. A day in my life. Papasok ko sa umaga, tatrabaho ko. Tapos, kasi may shifting sessions yun sa ospital. So, yun sa akin, third shift. Ibig sabihin, gabi ako papasok ng dialysis. Sabi ko kasi, di ba bang panggabi ako kasi sa umaga po may trabaho. Pinaalam ka rin sa kanila yung schedule. Sabi ko, sige. So, ayun. Yun na yung regular schedule ko. Kada gabi, TTHS. Nandun ako para mag-dialysis. So, mga 11 or 12, nasa bahay na ako. Tapos, isang araw na naman bukas. Tapos, naalala ko nga, pwede mo gawin yung alam mo yung mga sa fitness, yung may time. Tapos, bigla, magulat sila, dadialysis kapag yung mga... Ay, ang saya na. Pwede rin, no? Gawin ko kaya yun. Oo nga, yung may oras na, ito, 5 a.m., gising, gaya. Gising, oo. Tapos may mga transition. Oo, grabe, no? Content. Pero ang galing, nung sabi mo nga, nung nag-TikTok ka, as in, dati pa kasi, nakita ko yung mga content mo sa YouTube. Ang ganda kasi ng editing style mo eh. Medyo artsy, medyo snappy, edgy yung Creative talaga yung pagkakagawa.
Hindi siya parang ano lang eh, yung masalpak lang eh. Parang ini-effortan talaga kada post. So, ang galing mo kasi na-manage mo siya i-edit from being a traumatic. Sa akin, traumatic din yun when it comes to traumatic experience. Tapos gagawa mo siya ng ganong content, experiencing, ay showing the light kung paano mo i-put into perspective kung paano mabuhay. Sobrang nakaka-touch siya kasi lalo na yung mga taong nagko-comment sa'yo, hindi naman yun bot eh, hindi siya troll farm eh. Oo, ang dami nila. Gulat ako, may mga bata, diba? May mga bata, matanda. As in, ang dami mo na-inspire sa totoo lang sa ganong content. Kasi, wala lang eh, parang, siya eh, melancholic siya in a way, pero sobrang naka-happy siya. Parang, Natuwa ako na napupulutan nila ng totoo naman something. kasi talaga. Strength of hope, ay kahit strength or hope or aral, kung ano man. Kasi, nung nagsimula ako, naghanap lang ako ng community. Pero natutuwa ako na nakatulong siya in a way. Yung goal ko lang kasi talaga, ipakita yung pinagdaraanan ko. Pero, syempre medyo, edited pa rin yung gusto kong feeling ko kasi ang saturated na ng mga nagbe-breakdown sa TikTok. Ito po yung pinagdaraanan namin, yung mga gano'n. Gets. Parang, gusto ko namang ipakita na gusto ko pa rin mabuhay ng normal, basically. Yun yung mindset ko nung na-diagnose ako. Hindi ako naiyak nung na-diagnose ako. Naiyak ako nung may nagsabi na gusto nilang mag-donate ng kidney para sa Iba, grabe. yun. Tapos sabi ko, kung kaya ko pa siyang i-continue, na parang mabubuhay ako as normally as possible. Kung mapapakita ko na may mga taong ganun, baka ma-inspire din yung ibang tao na ito lang yung kakainin natin, tapos good luck guys. Sama-sama tayong kakain ng ganito, or parang, ito yung nagawa ko today, ito yung napagkasya ko, ito yung ginawa ko bago ako nag-dialysis, or ito yung update sa dialysis ko, ito yung update sa transplant ko, mga ganong topics. Ayun, natuwa naman ako na maganda yung reception ng mga tao. May mga nagko-comment na, "Hi, ito yung masarap pakinggan. Hi, dialysis patient din po ako or diagnosed din po ako pero hindi pa ako nag-start ng dialysis." Tapos maka-receive ka ng mga message na, "Thank you kasi nag-share ka ng story mo." Parang nararamdaman ko na hindi na ako mag-isa, which is yun naman yung goal ko and yun din yung hinanap ko sa mga tao na start. So I think good community siya in a sense. Ang ganda, parang kahit meron nga yung post mo doon na medyo na iyak ako na yung sabi mo, yung loved ones mo talaga nag-volunteer na silang i-donate yung organs nila for you. Ang hirap kasi, paano syempre, ba yung process nun? Nung ganun? Paano makakakita ng ganung yung match ba? Paano may match ba? Ganun? Or wala ko idea sa ganun eh. For donors? Oo, paano yung sa transplant? Paano gagawin dun? Sobrang habang process niya. Kasi I think third day na nasa hospital ako, tinanong na namin ni Carl, yung doktor, ano pong pwede kong gawin para bumalik sa normal nang hindi nagda-dialysis? Sinabi ng doktor, open ka ba sa transplant? Kasi baka pwedeng gawin yun. Mas mahal siya, pero at least one time mo lang gagawin kung hindi magre-reject yung katawan mo sa transplant. Siyempre maraming test na gagawin. Kung good match ka, good candidate ka for transplant, papakausap muna kita sa coordinator. Tapos, we'll decide kung fit. So, may transplant coordinator na pumunta in interview. Ano yung mga bisyo mo dati? Ano yung mga activities mo dati? Mga ganong questions. Kasi, syempre kung nagbibisyo ka dati, ba't kanila i-recommend para magka-transplant? Yung mga ganon. Tapos, eventually, okay naman. Ang haba ng process actually. So far, ngayon, sa journey ko, naka 30 plus lab tests na siguro ako para i-check yung tissues, kung merong available na. May plan A, plan B kasi kami. Plan A is may magdo-donate sa akin na living person. Plan B, kung hindi kami compatible nito, sa cadaver donor. So, matagal na hintayan yan usually para punta ka dun sa listahan. So far, gumagana pa naman si Plan A kasi medyo compatible pa kami. Kung merong mismatch, kaya pang gawa ng mga doktor ng paraan. And sure, thankful ako na
nag-advance na yung medicine enough para yung mga usual risks, kahit mataas, nagagawa na ng paraan. Hindi na siya completely, alam mo, i-reject. Oo. Ayun. So, yeah, sobrang daming tests. So far, nakakapagod siya. Pero, kung yun yung gusto natin gawin, ay, feeling ko, nakatulong na yun yung mindset ko ever since. Kung may gusto kong gawin, I will see it through until the end. Pero So, ang galing. ayun. Ibang klase talaga yung ano, yung ganong drive mo, yung part na yung motivation na ang galing mo mag-twist ng ano nung events na ganun pa rin yung nagiging perspective mo when it comes to having ganitong experience. Iba parang grabe yung looking forward mo sa future. And talagang positive ako sa ganung ang ganda nung Aw. ginawa mo. Wala, Thank you. grabe, sobrang galing mo. Hala, nakatulong Iba- siguro na dati na-diagnose din ako with bipolar disorder. So, nung nagte-therapy ako for that, nabigyan na ako ng proper tools para mag-shift ng mindset. Ayun, saka off na ako ng meds for a very long time for bipolar. So, naramdaman ko na yung iba kasi yung shift ng mindset ko dati. Parang kapag may pinagdaraanan ako, huwag niyong kakausapin, pinagdaraanan ako. Ganon. Tapos i-isolate ko yung sarili ko. Ganon, mababurn out ako. Nakahanap lang ako ng way. And siguro kasi supportive din naman yung mga tao sa paligid ko. Pag may pinagdaraanan ako, wala akong friends na, hindi mo na ako kinakausap, di na tayo friends. Alam mo yung mga ganon. Hindi ko siya na-experience. So, nakatulong siya for me na if I need to take a step back, tapos, i-re-assess ko lang yung mga bagay-bagay. Hanggang bumilis ako sa pag-process ng mga bagay-bagay. So, ngayon, kapag meron akong malaking hurdle, ano kayong pwede kong gawin para i-turn around siya? Or anong opportunity kayo naghihintay sa akin? Bakit ko pinagdaraanan to? Tapos, wala lang, hope lang na may something dun sa dulo. Or para, baka the process itself is what makes it worth it. So, yun. Grabe. Ito pala, ma-share ko lang. Yung sa TikTok kasi, ang ganda nung ginawa mo. Hindi lang siya parang day na live, hindi lang siya nagiging educational siya informative siya sa patients. Kasi ang galing mo mag-explain. Kumbaga, eto, ganito siya na-form, ganito siya nabubuo, ganito yung lifestyle nun, pero yung sa'yo, ibang case. Kumbaga, nabibigyan mo sila ng perspective kahit hindi sila nakakaranas nun. Nabibigyan mo sila ng perspective na, ganun pala yun, parang ganun pala nangyayari. Ganito pala yung process. Sobrang dami mong pinagdadaanan, daming tests. So, kumbaga, pati yung skin changes, inexplain mo yun. Dami, di ba? Parang, napansin ko din yun, kahit nga yung Groom With Me mo na Groom, di ko alam, GWR, Groom With Me nga, yun nga, Groom, sobrang millennial hindi ko alam yung mga ganyan na dun pa rin, ini-explain mo, sobrang educational siya in a way na, ang galing nung effort mo, ang galing ng parang ginagawa mong ganong content. Kasi, not all of ganon na content creators ngayon, na mas gusto ko nga tawagin yung mga ganong creators is our value creators talaga. Kasi talaga nagbibigay sila ng value na hindi lang siya for the content, hindi lang siya kasi yun yung kailangan natin sa sobrang sobrang saturated ng content sa social media. Yun yung kailangan natin to inform, to educate talaga, lalo na sa mga ganong tao na nakakaranas. Kahit even hindi siya si KD or yung mga chronically ill, makita nila yung ganong content, mag-iiba yung perspective nila on having on celebrating life Ayun yung Very similar yung format ng podcast mo dun sa mga ko. Sa live. Ang dalas lang ni TikTok mag-require na mag-post ka na. Yun yung feeling kasi sa TikTok. So, parang, mas maiksi yung content na pinuput out ko. Parang magre-record lang ako today. Ano ba yung tinanong sa akin ng isang follower? Tapos sasagutin ko lang siya. Pero i-edit ko siya in such a way na, ito try ko explain as much as I could. Pero, in a nutshell, feeling ko very similar tong podcast mo dun sa ganong content, honestly. So, very informative siya. Tapos, sina-highlight niya yung mga kailangan marinig sa mundo. Kasi baka hindi na napapansin, no? Tapos parang may mga ganun palang tao or may mga ganung cases na
hindi ka nag-iisa sa ganong struggle, 'di ba? Parang wala lang, parang ano siya, organic kasi siya, hindi siya ano parang Buhok mo. the way we produce content, hindi siya yung parang we produce content kasi gusto natin siya ikwento. Ganun siya eh. Hindi siya, ay parang gusto ko to kasi parang mag-viral to. Hindi siya ganun eh. Kumbaga, ganun yung Oo, ginagawa natin. dahil sa drive na gusto natin mag-viral, nasa ano siya, yung value na gusto natin ibigay sa mundo, parang edi bonus na lang kung nag-viral Oo nga siya. eh, Pero ganun siya eh. kung maraming makaka-relate, edi mas maganda, mas masaya. Kaya wala, I salute you sa ginagawa mo. Same for you. Oh my gosh. Pati lahat ng trip mo sa buhay, ang ganda talaga ng mga ginagawa mo eh. Parang you're inspiring a lot of people sa ganong hobbies mo na sobrang dami pero nakikita mong ang daming natutulungan. And for you Okay. pala, for you pala, any upcoming events or gusto mo i-promote? Ayan. Oh. Kasi parang lahat ng ginagawa mo quality talaga eh. Ayan. Ano ba yung mga drawing mo pa sa buhay na gustong gawin in the future? Gusto natin hindi maging drone. Oo, Charot. oo. Kaya Wait, ginawa to eh. Bago yan, gusto ko muna sabihin sa mga nakikinig sa atin, makinig kayo lagi ng Di Na To Drawing Podcast. I-save niyo yan, i-favorite niyo yan, ilagay niyo sa mga playlist niyo. Dahil maraming makabuluhang pakikinggan dito. Oo. Ayun. Tapos, for me, ano ba? Ayun, may exhibit sa New York next month. Although, dahil posibleng nagsa-surgery na ako, hindi ako makapunta sa artist reception. Pero, ayun, happy to be doing that. Gusto ko rin i-encourage pala yung mga creatives natin dito na nakikinig sa atin. Kung gusto nyo makapag-exhibit, mga easy to get accepted into na alam ko, itry nyo mag-submit sa 1159 Creative Space. I-follow nyo lang yung mga open call nila, tsaka mga prompt, tsaka Art Show Philippines. So, yun. Lagay nyo lang. 1159 Creative Space and Art Show Philippines. Lagi silang may mga open call. Kung gusto nyo mag-break into the art world through exhibits, ayun, gawin nyo yun. Also, kung gusto nyo naman mag-art market, itry nyo yung BGC Art Mart kapag nagkaroon ulit sila na open call. Rolling naman sila every time. Follow nyo lang kung ano yung pinag-usapan namin ni Allen na ways para mag-set up ng booth. Ayan. At saka, ang daming mga pop-up market ngayon sa Makati, Poblacion, Iba-iba, Legazpi, Salcedo. Sobrang dami ngayon sa creative scene. So, kung gusto nyo mag-start, hindi naman kailangan mag-highbrow agad na arts. Alam niyo yun. It's good to diversify. So, itry nyo rin mag-apply sa mga looking for vendors, merchant calls, ayun. Tapos, i-share nyo lang yung art nyo. Huwag lang kayong mahiya yun nga, try lang ng try. Oo, diba? Yun lagi kong goal sa buhay. Yun. Salamat, Gika, sa pag-share. Ang dami na napagkwentuhan. Salamat talaga. And, True, nag-send kita. oo, tagal talaga. Last na talaga yung wedding eh. Last nating kita, wedding pa. As in, hindi pa tayo nakapag-catch up nun. So, catch up nga tayo pagka next time para makapag... Of course. And mamaya, after nito, may sasabihin ako lang na Sige. So, yun. For more exclusive updates, feel free to follow Di Na To Drawing Podcast on Facebook, Instagram, X, YouTube, Spotify, Playback, and Shopee. Meron kaming Shopee, may merch kami. Ayun, ubusin nyo na kasi limited edition lang yun. And hopefully next year makapag-produce kami, or baka this year, if time persists, baka makapag-produce ulit kami ng bagong merch. So, yun. Follow nyo rin si Gika. Isipopost ko lahat ng socials niya dito sa description. And, yun, pakinggan nyo lang yung mga sinabi namin kanina sa lahat ng pursuits. And talagang, lahat pag ginawa mo talaga siya, darating at darating yung opportunity. And sobrang dami ng opportunity na ngayon, kailangan mo na lang talaga i-grab. So, yun, dahil nga dito sa Di Na To Drawing, ang drawing lang ay para sa papel, hindi sa plano. Bye guys! Salamat, Gika! Kita-kits! Bye! Kita-kits! Salamat!